Habang nagtutulungan ang Ukraine at United States sa plano para sa kapayapaan na ihaharap sa Russia, patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine. Patuloy ang pagsulong ng Russia sa Donetsk at pambobomba sa mga lungsod at enerhiya ng Ukraine. Matatag ang depensa ng Ukraine at eksakto ang mga pag-atake nila mula malayo. Kamakailan ay nagpakita sila ng malaking halimbawa nito sa isang airstrike na tumama sa ilang target ng Russia. Sunod-sunod na malalakas na atake ang pinakawalan ng Ukraine kay Vladimir Putin. May isang suntok na mas masakit kaysa sa iba. Pinabagsak ng Ukraine ang lihim na jet ni Putin at ibinunyag ang malaking kahinaan ng Russia. Noong Nobyembre 25 iniulat ng Kiev Post ang malaking pagsalakay ng Ukraine na sumira sa maraming importanteng ari-arian ng Russia. Ayon sa outlet, matalino ang paraan ng pag-atake ng Ukraine. Una, pinatumba muna nila ang buong network ng depensa sa himpapawid ng Russia bago gamitin ang mga nabuo nilang puwang dahil sa pagkawala ng mga depensang iyon para maipasok ang mga drone at misil direkta sa ilan sa pinakasensitibong lokasyon ng Russia. Kung mukhang masakit yon, kasi nga masakit talaga. Komplikado, maingat na pinlano, at epektibo ang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Kiev Post, 22 ng drone at misil ang inatake mula gabi ng Nobyembre 24 hanggang madaling araw ng Nobyembre 25. Tinamaan ng mga sandatang iyon ang maraming target na magkakalayo. Kaya malaki ang pinsalang natamo ng Russia. Kabilang sa mga target ay isang pabrika ng drone, isang planta ng pagkukumpuni ng bomber, isa sa pinakamahalagang military airfield ng Russia, 2 oil refinery, at isang high-tech na unit ng air defense. Ang mga target ay nakakalat sa mapa habang inabot ng drone at missile ng Ukraine ang Novorossiysk at Tuapsa, parehong lungsod daungan sa Black Sea. Tinarget ng Ukraine ang Taganrog, isang lungsod sa Azov Sea, at naging tampok sa balita ang pag-ataking iyon. Ipapaliwanag namin ito mamaya. Ayon sa Warzone, TWZ, may tanong pa rin kung anong drone at missile ang ginamit ng Ukraine sa pag-atake kagabi. Mas sigurado ang Kiev Post dahil sinasabi nito na gumamit ang Ukraine ng kombinasyon ng mga jet-propelled na long-range drone na tinawag nilang BARS, kasama ng mapaminsalang Neptune cruise missiles. Gumamit din ng drone na pinapatakbo ng propeller, pero hindi malinaw kung anong modelong drone iyon. Kinumpirma ng Ministry of Defense ng Ukraine ang ulat at ginamit ang Telegram para i-anunsyo ang tagumpay ng kanilang long-range na operasyon. Bilang bahagi ng pagpapababa ng militar, ekonomiya, at offensive na potensyal ng Russian aggressor noong gabi ng Nobyembre 25 ang mga unit ng missile forces at artillery sa pakikipagtulungan sa Special Operations Forces, Coastal Missile Forces ng Navy, at mga puwersa ng unmanned systems. Gamit ang jet ni BAR, unmanned aerial vehicle at Neptune cruise missiles, matagumpay na tinamaan ang ilang estratehikong target ng Russian aggressor. Ayon sa ministeryo noong Nobyembre 25, tinalakay ng ministeryo ang mga target na tinamaan nila. Ngunit may isang pinakamahalaga gaya ng nabanggit. Sa unang tingin, ang pag-atake ng Ukraine sa Taganrog Airfield sa Rostov, malapit sa dagat Azov, ay tila isa na namang pag-atake laban sa mga bomber at estratehikong eroplano ng Russia. Totoo, tinarget ng Ukraine ng matindi ang airfield na iyon, na ang layunin ay mapabagsak ang pinakamaraming eroplano ng Russia hanggat maaari. Sabi ng Knoll Reports X account, 50 drone at 3 misil ng Ukraine ang tumama sa mga target sa Taganrog. Idinagdag ng The New Voice of Ukraine na ang Taganrog ay tahanan ng Berev Aircraft Repair Plant at ng Molnir Atlant Aerodrone Production Facility. Malinaw na layunin ng Ukraine na sirain ang aerial asset ng Russia at gawing mahirap para sa kanila ang paggawa o pag-ayos ng mga ito. Maaaring hindi rin alam ng Ukraine ang malaking lihim sa Taganrog Airfield. Kakalantad lang ng lihim. Ang airfield na inatake ng Ukraine ng drone ay tirahan pala ng isang lihim na eroplanong Ruso. Matagal nang dinedevelop ang eroplanong iyon. At high-tech pa dahil gumagamit ng laser laban sa kalaban. Ayon sa TVZ, yun lang ang natatanging 60 na eroplano. Binago ang Russian Ilyushin, 76 MD Candid Transport Airframe para magamit ng Russia sa aerial laser warfare sa labanan. Isa lang ito sa 2 kilalang prototype ayon sa ulat ng Telegraph. Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa A-60 dahil sinubukan ng Russia
na itago ang pag-iral ng eroplanong ito. Pero alam natin na ito ay umiiral. Malamang ay nasa anyong prototype pa lang. O mas tama, ang A-60 ay umiiral noon. Tinapos na iyon ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, napakabihira ng eroplanong ito. At nagbigay sila ng dagdag na detalye ukol dito sa ulat ng pag-atake ng Ukraine. Ayon dito, ang A-60 ay nagsimula bilang ideya noong panahon ng Soviet. Ginagamit ng Russia ang platapormang sandatang laser sa himpapawid para pabagsakin ang mga eroplano at bulagin ang mga satellite, pati na para matukoy ang paparating na banta. Ayon sa United 24 Media, nasira ang pasilidad ng Beriev dahil sa isang pag-atake. Halos 2 dekada ng tahanan ng A-60 ang planta. Pinatunayan ito ng satellite images sa pagdaan ng mga taon na nagpapakita ng galaw ng A-60 sa paliparan. Hindi lumabas ang eroplano sa Taganrog Air Base na pangunahing lugar ng pagsubok sa paglipad ng planta ng Beriev. Tungkol naman sa kung bakit espesyal ang eroplanong ito, sinasabi ng United 24 Media na huwag kayong magpalinlang sa paggamit nito ng Ilyushin 76 na airframe. Ginamit lang ng experimental jet ng Russia ang frame na yon bilang pundasyon para sa kanilang itatayo. Sa pagdaan ng mga taon, may mga pagbabagong naghayag ng tunay na layunin ng A-60. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang malaking radome sa ilong ng A-60 para matukoy ang mga target. Ang maliit na dorsal fairing sa likod ng pakpak ng A-60 ang nagtatago ng pinakamalaking sandata nito. Retractable turret na may 1 megawatt airborne laser. Para sa konteksto, ang 1 megawatt ay katumbas ng 1,000,000 watts ng kuryente. Ibig sabihin, ang lihim na sandatang ito ay kayang magpaputok ng sinag ng ilaw na kayang maglakbay ng napakalalayong distansya. Sa teorya, dapat madali nitong mahiwa ang bakal. Dapat sapat ang lakas at bilis nito para masabat agad ang paparating na misil sa ere, na siyang dahilan kung bakit ang A-60 ay parehong nakakatakot na banta sa pag-atake at makapangyarihang presensya sa depensa. Kung gagana ang laser, malalaman natin mamaya. Ayon sa United 24 Media, sinimulan ng Russia ang A-60 para targetin ang reconnaissance aircraft at high-altitude na lobo. Idinagdag ng The Telegraph na ninilayon ng Russia na umabot ng hanggang 25 milya ang laser na ito, kung saan ang A-60 ay kayang maglabas ng 50 segundong firing sequence, kaya mahirap takasan ng kahit anong jet ang laser kapag naging target ng eroplano. Pero ang ganong kalakas na laser ay nangangailangan ng malaking kuryente. At maaring dito natin makita ang dahilan kung bakit palaging nahihirapan ang Russia na dalhin ang A-60 mula sa prototype na yugto papunta sa aktwal na operasyon. Nagsimula ang ideya ng A-60 noong 1975 ayon sa United 24 Media, at una itong lumipad mahigit 40 taon na ang nakalipas. Binanggit din ng parehong outlet, ang lakas para sa malaking laser ng A-60 ay galing sa 21 megawatt turbo generator na nasa likod ng landing gear base ng eroplano. Dahil dito, naging madaling makilala ang hulihan ng A-60 na mahalaga lalo na kapag tinignan ang ebidensya ng pagkakatumba ng Ukraine sa ultralihim na jet mula 1,900. 81 ilang beses nang nasubukan ng Russia ang A-60 at minsan naging matagumpay. Tinamaan ng eroplano ang ilang stratospheric lobo at target na eroplano sa pangunahing pagsubok noong dekada 80. Nagkaantala ang Russia dahil sa pagbagsak ng Unyong Sobyet at sunog noong 1900. 89 na sumira sa orihinal na prototype ng A-60. Nanatiling nakatigil ang programa sa buong dekada 90. Muling pinagana ng Russia ang A-60 noong 2000s, kahit pilit nila itong inilihim. Noong 2000, mas madalas nang magsagawa ng laser tests ang Russia gamit ang A-60 at pinaputukan ang Japanese Agisai geodetic satellite. Bumalik ang sinag at may kaunting refleksyon, kaya nakita ng mundo ang tunay na pagsubok. Nagsasagawa ang Russia ng laser experiment para sirain ang mga banta mula sa kalawakan. Tumahimik ang balita ukol sa A-60 matapos ang pagsubok laban sa satellite ng Japan, na nagpapahiwatig na hindi pa handa ang eroplano na ginastusan ng Russia mula pa noong Soviet. Hindi na ito mangyayari. Sinira ng Ukraine ang isa sa 2 kilalang prototype ng A-60. Hindi lang iyon ang pinsala. Sa pag-atake sa Taganrog, may iba pang eroplano ng Russia
na nawasak. Ayon sa TWZ, mukhang nasira ng pag-atake ng Ukraine sa Taganrog ang isang A-100 Airborne Early Warning at COA-100 LL test aircraft. Ang A-100 LL ay may mga suporta sa likurang bahagi ng fuselage para sa pangunahing radome na nagsisilbing ebidensya ng katotohanan ito. Walang radome ang A-100 LL nang umatake ang Ukraine, kaya hindi ito mahalaga. Tulad ng A-60, nagliyab din ang airframe. Ayon sa The War Zone, ang pasilidad ng Berev sa Taganrog ay tahanan ng mga A-50 Airborne Early Warning at C na eroplano ng Russia na posibleng target ng Ukraine. Matagal ng target ng Ukraine sa digmaan ang A-50 at mas bagong A-100. Dalawang eroplano ang naipabagsak, isa pa nasira dahil sa drone attack. Sa puntong ito, iniulat na pinag-iisipan ng Moscow na muling simulan ang produksyon ng A-50 upang muling buuin ang nababawasan nitong fleet. Sa hiwalay na ulat, ipinaliwanag ng TWZ kung bakit mahalaga ang A-50 na siyam lang ang meron ang Russia bago ilunsad ni Putin ang pananakop. Kaya ng mga eroplanong ito magbigay ng natatanging look-down air picture hanggang sa malalim na bahagi ng teritoryong kontrolado ng Ukraine, depende sa patrol zone. Ayon sa outlet, ang A-50 ay ginawa para matukoy ang low-level cruise missile attacks. Mula pa simula, ang parehong kakayahan ay nagbibigay daan matukoy ang drone attacks ng Ukraine at low-flying sortie ng mga fighter. Kapag umatake ang Ukraine sa isang hub tulad ng Taganrog, hindi lang ito sumisira ng mga eroplano sa lupa, kundi unti-unti nitong pinapahina ang mismong mga sistemang inaasahan ng Russia para makita at kontrolin ang labanan. Ang ginawa ng Ukraine noong Nobyembre 24 ay isang di inaasahang malaking pag-atake ng Russia at iyon ay sa Taganrog pa lang. May iba pang mga lokasyon na tinamaan. Mapipilitang magtanong si Putin ng tanong na sana nasagot na niya bago bumagsak ang lihim na A-60 at iba pang eroplano ng Russia. Paano ito nagawa ng Ukraine? Ayon sa Kiev Post, ito ang pinakamalinaw na paliwanag. Ayon dito, dumating ang mga sandata ng Ukraine nang mababa at dumaan sa ruta ng dagat na nagbigay daan sa kanila na makalapit sa Taganrog mula sa timog kanluran. Ang mababang lipad ng missile at drone ay nagpapahirap matukoy ng air defense. Ang mababang lipad at maliit na sukat ng drone ng Ukraine ay nagdudulot ng malaking problema sa air defense ng Russia. Alam ng Russia ang problemang ito. Ayon sa ulat ni Professor Sergei Makarenko ng St. Petersburg Electrotechnical University, sa 173 pahina sinabi ni Makarenko na halos inutil ang air defense ng Russia laban sa drone ng Ukraine. Sa pinakamaginoong paraan niya, nagbigay siya ng halimbawa ng TOR system ng Russia bilang patunay. Ayon kay Makarenko, ipinakita ng eksperimentong pagpapaputok ng TOR sa maliliit na target ang mababang bisa ng kanilang pagsira. Pangunahing dahilan nito, ang kulang na kontrol sa pagsabog ng warhead ng surface-to-air missile o surface-to-air missile. Malaki rin ang pagkakamali ng surface-to-air missile sa pagsubaybay at paggabay sa maliliit na unmanned aerial vehicle. Ito ay isang problema na umiiral sa lahat ng plataporma ng depensang panghimpapawid ng Rusya. Magaling itong sinasamantala ng Ukraine. At noong Nobyembre 24 sinamantala nila ito sa pamamagitan ng pagsira sa isa sa mga pinakalihim na eroplano ng Rusya, kasama ang ilan pang iba. Siyempre, itinago ng Rusya ang lahat ng pagbanggit tungkol sa pagkawala ng kanilang A-60 sa kanilang mga tugon sa biglaang pag-atake ng Ukraine noong gabi. Ayon sa Kiev Post, sinabi ng mga lokal na awtoridad sa Taganrog na ang ilang pinsala ay mula sa debris ng drone na na-intercept ng air defense system. Nabanggit ang debris na tumama sa mga pasilidad ng produksyon pero di tinukoy kung alin ang mga ito. Tungkol naman sa A-60, wala ni isang salita na nanggaling sa mga awtoridad ng Taganrog tungkol sa pag-atake ng Ukraine dito or sa paliparan na kinaroroonan nito. Iniiwasan ng Russia ang issue. Dahil sa dami ng ebidensya ng tagumpay ng Ukraine, hindi na epektibo ang mga karaniwang taktika ng Russia sa labas ng bansa nila. Marami ng litrato, video, at personal na kwento sa social media tungkol sa Taganrog, pati na rin mga larawang patunay. Tinamaan ng Ukraine ang prototype ng Russia na A-60. Halimbawa, may litrato sa X na nagpapakita ng isang Russian na eroplano na nasusunog dahil sa drone ng Ukraine. Ayon sa X account, iyon ay A-60 na eroplano. Ang mga apoy sa larawan ay sapat na kalaki para magdulot ng matinding pinsala sa eroplano. Naglabas din ang Noel Reports X channel ng maraming larawan
at video mula sa mga residente ng Taganrog na nagpapakita ng malalayong naglalagablab na apoy. Mukhang galing sa Bereave Repair Facility ang mga apoy na iyon. Sa isang video, walang kakaiba sa una pero biglang may malakas na pagsabog na nagpahinto sa nagbi-video. Upang ipakita na nakatama ang Ukraine ng kahit isang direktang at sobrang nakapipinsalang tama. Lumabas ang bagong ebidensya mula sa Kherson CATX account na nagpakita ng dalawang satellite images ng pinsalang dulot ng drone at missile ng Ukraine sa Bereave plant. Pinsala sa Russian A-60 Ilyushin, 76, posibleng A-100 SAT at Berev Aviation Plant, bunga ng pag-atake ngayong gabi. Ayon sa caption nakalakip ng larawan ng planta bago at pagkatapos ng insidente. Sa ibabang kaliwa ng bawat litrato, makikita ang A-60 na inatake ng Ukraine. Sa larawan matapos ang insidente, makikitang wasak na ang eroplano. Nasayang sa ilang oras ang mahigit 40 taong trabaho ng mga Ruso. Ibinahagi rin ng Status 6X account ang parehong satellite image at mga litrato ng kakaibang buntot ng A-60. In-zoom ng account ang larawan ng nasusunog na A-60 para ipakita ang buntot at ikumpara sa isa pang umiikot na larawan ng A-60 upang patunayan na ang tinamaan ng Ukraine at ang secret jet ay pareho. Hindi matatanggi ng Russia ang mga ebidensya. Wala na ang secret experimental jet ni Putin. Hindi lang jet na yan ang napatamaan ng Ukraine, pati oil refinery ay tinamaan din, gaya ng nabanggit sa simula ng video. Tinarget ng Ukraine ang Novorossiysk, isang port city na ilang beses nang tinamaan nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa TWZ, ang port ng lungsod ay humahawak ng 2 milyong bariles ng langis araw-araw, na bumubuo ng 5% ng supply ng langis sa dagat sa mundo. Mukhang tinamaan ng Ukraine ang port at pumalpak ang air defenses ng Russia sa pagpigil sa mga drone, kaya sila mismo ang tinamaan. Isang video sa X ng Status 6 ang nagpapakita ng Ukrainian drone na tumatama sa isang multipalapag na gusaling tirahan. Naligaw ito dahil naapektuhan ng electronic warfare ng Russia. Iba naman ang paliwanag ng TWZ tungkol sa nakikita sa video. Sinasabi nilang isang Russian air defense missile ang tumama sa gusali matapos mabigong pabagsakin ang paparating na drone. Hindi malinaw kung alin sa mga paliwanag ang totoo, pero pinapatunayan ng video na target talaga ng Ukraine ang Novorossiysk. Sa ibang gabi, itinampok sa balita ang pag-atake sa Novorossiysk at pagbagsak ng mga Ukrainian drone sa Krasnodar Krai, Russia. Hindi noong Nobyembre 24 naging sentro ng balita ang pagkasira ng A-60 ng Russia. Bukod sa pagbubunyag ng malaking kahinaan ng Russia, hindi pa rin mapigilan ng depensa sa himpapawid nito ang mga drone at misil ng Ukraine. Nabanggit na natin ito kanina noong tinatalakay natin ang kahinaan ng mga sistemang ito pagdating sa pagtukoy at pagtutok sa maliliit at mababang lipad na mga drone habang papalapit ang mga ito sa kanilang mga target. Mas malala pa ang problema ng depensa sa himpapawid ng Russia. Noong Setyembre 5 sinabi ng Royal United Services Institute na posibleng maubos ng Russia ang kanilang anti-drone missile para sa depensa sa himpapawid sa loob ng ilang buwan. Ayon sa mga pahayag ng Royal United Services Institute na inilathala ng The Sun, may pagkakataon ngayon ang Ukraine na gamitin upang atakihin ang mga mahahalagang target ng Russia, tulad ng mga paliparan. Sabi ni Dr. Jack Watling ng Royal United Services Institute sa The Sun, malapit na silang maubusan pagdating ng Pebrero base sa mga trend ngayon. Ayon sa kanya, naranasan na ng Russia noon ang tungkol sa kanilang mga missile ng depensa sa himpapawid. Madalas nilang napupuno ulit ang imbakan ng missile kapag nauubos ito. Gayunpaman, ang panahon mula Pebrero hanggang sa kung kailan mangyari ang muling pagdadagdag ng mga missile ay nagbibigay sa Ukraine ng pagkakataon upang mapakinabangan ang kakulangan at kahinaan ng Russia, tamaan ang mas maraming target, at bigyan ng presyon ang industriya ng Russia. Maaaring ipinapakita ng pag-atake sa A-60 na mas maaga ang epekto ng kakulangan ng missile sa Russia kaysa inaasahan ni Watling. Mukhang kailangan ng pumili ng Russia ng mga target na poprotektahan sa teritoryo nila, at hindi kabilang dito ang Taganrog. Malamang pinagsisisihan na ni Putin ang desisyong iyon dahil nasira ang kanyang lihim na jet at makapangyarihang laser. Iniulat ng Defense Express noong Nobyembre 23 na kulang ang Russia sa air defense equipment. Dahilan kaya
naging vulnerable ang kanilang pasilidad nuklear. Magandang balita para sa Russia na malabong targetin ng Ukraine ang ganitong pasilidad dahil ayaw nitong masisi sa sakunang nuklear. Binanggit ng outlet na ang grupong Artesh Partisan sa Russia ay nagsagawa ng pagmamanman sa isang pasilidad nuklear at natuklasang walang air defense units na nagbabantay dito. Dahil dito, ayon sa outlet, walang halos depensa ang estratehikong pasilidad nuklear at lungsod. Bago nito banggitin ang mahalagang punto, ipinapakita ng kakulangan ng air defense systems sa mahalagang pasilidad ang malaking kakulangan at pagkalugi ng yaman ng militar ng Russia para sa air defense. Kung isang mahalagang pasilidad sa Russia ay walang air defense, baka marami pang iba. Ang ganito rin ang problema. Maaaring nalantad ng Ukraine ang sagot sa pag-atake nito sa Russia anim na po. Umaasa na si Putin na wala nang natitirang impormasyon ang Ukraine na maglalantad ng iba pang lihim na pasilidad sa loob ng Russia. Sinabi namin na baka maubos na ang missile ng Russia para sa air defense. Hindi lang iyon ang kakulangan na kailangang harapin ni Putin dahil may isa pa na mas direktang makakaapekto sa tagumpay ng Russia sa loob ng Ukraine. Nauubusan na ng artilleriya ang Russia habang winawasak ito ng Ukraine. Hindi lang misil at tangke. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong long-range strike na isinasagawa ng Ukraine. At maraming salamat sa panonood.